Ayan mga kadanggit, oh. Kita nyo ano, sa likod ko. Ayan, mga farm na yan sa baba. Tanim ng palay, mga mais. Ayan, oh. Masarap balikan. Nakaka-lula. Ayan. Kanina, nag-video ako. Medyo magalaw dahil ma-rough road talaga. Yan guys, oh. Bababasa na ako. So, nakakalula. Pero hindi naman bago sa akin to dahil kami sa Sarangani, may bundok naman. Pero hindi ganito kataas. Ayan, oh. Umakit naman tayo sa bundok. Pero hindi to gano'ng kataas. Ito sobra. Ayan, oh. Kita nyo. Baba ako. Kita ko sa inyo yung ano. Baba. Ayan. Tinatamnan pala nila ito mga kung ano-ano. Garden la. Merong landslide doon, oh. Grabe pa namuhay mga tao nung panahon kung walang kalsada. Masarap tumira dito. Hindi ka malulungkot. Kaso, nung panahon doon na iniiwasan nila din mag-earthquake. Malaking bahay daw nung nag-earthquake o naglindol. Nagiba yung mga matataas na bahay. Oh, makikita nyo bahay nila, napakalaki. Sa baryo-baryo lang, hindi ganito kalaki mga bahay nila. Ayan guys. Kita yung bundok na yan. Ang ganda sa likod ko. Kala ko panaginip ko lang itong ay napuntahan ko talaga yung lugar ng Nepal. Babalik ako dito. Binibiro ko nga sila at gusto kong bumili ng lupa. Kaso, nasa tuktok na to eh. Masarap. Ang ano lang dito, kailangan magtrabaho ka talaga. Kasi dito pera-pera talaga ang ano ng mga tao. Kung hindi ka nakatira sa farm, lahat mahal din, parang Pilipinas. Mahal ang bilihin. Yan. Dito sa farm, baga sa village, baryo, nabubuhay sila sa gulay. Hindi sila ang ano ng lugar na to sa Nepal, hindi maluluho ang mga tao. Kahit ano. Yan ang napansin ko. At saka hindi sila sosyali na klase kahit medyo may kaya. Hindi sila sosyal. Kung anong pwede, mura man o maganda mang damit o hindi, basta may maisuot sila, nabibili nila. Hindi sila mapili. Simpleng buhay lang sila pero hindi sila maluho. Mas gusto nila makaipon ng pera. Hindi sila nag-i-spend ng pera ng basta. Kasi importante sa kanila may pera. Nag-iipon sila. Saka siguro dahil sa future din ng mga anak nila. Ayan. Ayan guys, oh, sa likod ko. So, sa likod ko parang lang, Pilipinas lang. Maraming kawayan. Magagandang kawayan nila dito. Ayan, oh. At saka dito sa lugar kung saan man daw na paanan ng bundok, uso talaga ang landslide sa tag-ulan. Problema nila talaga landslide. Ayan, oh. Ikot-ikot ako sa village nila. May tawag village dito eh. Saka bundok na talaga to talaga sa kanila. Ayan. Diba? Kahit ano sila, may dito. Gripo. Ayan mga kadanggit oh. Hindi nakakasawa. Ang ganda oh. Pero kung sinong baguhan mga tao dito, o sino mga Pilipino pupunta dito, maninibago, malulungkot. Ako hindi siya ako malulungkot. Na-amaze ako sa lugar na to. Yan guys. Kita nyo.
Bukas, papasyal nila ako. Umasyal kami sa farm nila daw. Farm ang tawag na dito sa mga kabundukan na to. Kasi nagtatanim sila. Yan guys, oh. Doon sa tuktok pero pa nakatira pala, oh. May bahay pa doon, oh. So meaning hanggang kaya pa ng bus umakyat. Baka sa ibang lugar, naakyat din ng bus. Sobra. Kahit kanina, hindi ko sukat akalain ang dinadaanan ng bus. Kaso nga wala, hindi sementado, rough road talaga. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ang ganda dito. Patakip silim na eh. Alas 5 na ng hapon. Mamaya, ang bilis ng dilim dito. Dahil taglamig. Guys. Kita nyo. Punta kayo dito. Sung pumasyal dito, makikita nyo. Ang lugar na to. May enjoy nyo. Mag-hiking kayo dito. Sobrang ganda. Ako, di ko rin i-expect mapunta akong bansang to. Pero, nakaka-amaze. Kaya, kung may balak kayong pumunta sa ibang bansa, try nyo muna dito sa Nepal. Maganda dito. At, the best na idea ang pumunta dito ditong panahon. December, November, October, September, kasi taglamig na. July, August daw maulan, hindi ka mai-enjoy sa pagpunta dito. Ika nila. Kaya, okay naman pala pagpunta ko dito dahil taglamig. Pero ang lamig, sobra. Wala namang ice, no? Sobrang lamig. Doble-doble ang damit ko ngayon. Kailangan ka mag-leggings, dobling medyas. Sobrang lamig. Nuot sa buong katawan mo. Nakabonet ka pa. Kaya yung iba, siguro nagtataka sila dahil naliligo ako. Hindi ko kaya hindi maligo eh. Kaya siguro sila, ilang araw din naliligo. Sa sobrang lamig. Hindi ko naman ma-blame sila dahil iba din naliligo sa isang araw o dalawang araw. Dahil sa sobrang lamig talaga. Morning, kahit may heater, sobrang lamig. Doon sa city, may heater doon. Kaso, parang paglabas mo ng banyo, kailangan mo nang magtakip ng kumot. Magmedyas agad dahil napakalamig. Ako di ko kayang di maligo ng isang araw. Kaya, everyday ako naliligo kahit malamig, bahala na si Batman. Naliligo talaga ako. Ayan. Ang ganda, di ba? Ayan. Binibideo ko lang lahat ng nakikita kong magagandang lugar. Ayan, guys. Ayun, may bayap, may pa doon, Muusok na mga kabahayanan. Paano nabuhay at nakapunta mga tao doon sa tuktok ng bundok na yan. Ayan, guys. May nausok doon sa dulo-dulo. Kanina may nakita akong parang pick up doon sa dulo. So meaning may kalsada pa doon sa dulo. Pero as in tuktok na. Grabe, kayang-kaya ng sakyan iakyat. Puro manual dito eh. Malalakas ang mga sakyan nila kahit motor. Sobra. Doon, may bahay pa doon, guys. Doon pa, bahay pa rin yun. Tapos may nausok. Sa baba pa uli, may bahay. Okay lang ito sa baba dahil doon meron pang bahay doon. Nakikita ko. Nausok. Nagluluto ng mga yun siguro. Saka dito, hindi sila maluhos pati ulam. Gulay-gulay lang sila, nabubuhay na eh. Bilib talaga ako sa kanila. Sobra. Sobrang nila sa hindi sila maluho. Pati sa panunuot, pagkain, mga social na mga panunuot, hindi sila maluho. Bilib talaga ako sila. Makakaipon talaga sila at makakagawa ng malaking bahay. Dahil hindi sila maluho sa kagamitan. Pagkain, simple lang. Hindi maraming variety. Sa ating mga Pilipino, daming ulam sa lamesa. Sila, gulay lang at saka kanin. Okay na. Satisfied na sila. Pero in fairness, ang sarap ng gulay ng pagkagawa nila. Number one sa hindi sila mawala ng chili. Spicy food talaga. Yan. Saka
plain rice lang sila, parang Pilipinas, plain rice lang. Kaso, walang masyadong variety ng ano, sa pagkain. Gulay, tama na sa kanila. Busog na sila. Ayun lang. Sanay na ako. Ako, mabuhay ako. Basta masarap ang pagkaluto sa gulay at saka kanin, tama na. Anyway, yun na siguro yung tradisyon nila. Ayan guys. Kita nyo? Okay. Sinsya na. Ayan guys. Paggabi na. Pasok lang kami sa bahay. Padilim na eh. Kaya tutuloy ko yung video ko uli. Baka bukas. Dahil may lugar pa kaming pupuntahan. Dumaan lang kami dito sa lola ng kaibigan ko. Para makita niya yung lola niya. Ang babait nila talaga. Appreciate ko. Sobrang bait nilang talaga. Yan guys. Kaya susunod uli. Bukas. Video tayo. Kita natin yung magandang view dito. Nakakamangha talagang lugar na to. Hindi ko sa katakalain. Ganito kaganda. Kaya sinong balak pumunta sa ibang bansa, try nyo dito sa Nepal. Kaso kailangan may guide kayo, may kakilala kayo. Ako kaya napunta ako dahil may kaibigan akong taga rito. Kaya first time in my life na makalabas ako ng bansa. Sa malapitan lang naman. Tsaka mabilis lang. Kaya ito, nakita ko rin. Finally. So guys, salamat. Magandang gabi. Ingat ka lagi. Salamat.